Dear Edith Istorya, sa huling kabanata ng buhay ko bilang laging tagatanggap, ito na siguro ang chapter na magpapatunay na minsan hindi lang tao ang nagbabago, minsan pati paraan natin magtrato sa sarili. Hello po, silent reader lang ako pero ngayon lalabas na ang sekreto kong hindi ko akalaing ikukwento ko sa internet. Tawagin na lang akong Serena, hindi dahil prim and proper ako, hindi dahil dati napakalayo ko sa babaeng kilala ko ngayon. Noong college, naging boyfriend ko si Limar. Legal kami sa magkabilang pamilya, kaya halos araw-araw nasa bahay nila ako sa San Regino Hills, isang small town na sobrang tahimik pero sobrang maingay sa chismis. Pinakapaborito ko dati si Mama Reva, mama ni Limar. Lagi niya akong kinukwentuhan habang nagtatanggal kami ng plato. Feeling ko tanggap na tanggap niya ako, para bang pamilya na rin. Hanggang isang birthday ni Limar, hindi ako in-invite. Ang dahilan daw, ayaw ka na namin istorbohin, busy ka sa school. Pero nung malapit na kami mag-break, umamin sa akin si Limar. Ayaw ka raw i-invite ni mama kasi mataba ka at may amoy ka raw minsan. Parang sinabuyan ako ng kumukulong tubig. Hindi ako pinagtanggol ng boyfriend ko. Mas masakit pala marinig ang totoo na matagal nang pinagtatawanan ka kisa yung mismong break up. At oo, kilala sila bilang may kayabangang matapobre kung tutuusin. Kung hindi lang dahil nalaman nilang nasa Dubai ang trabaho ng nanay ko, malamang trinato nila akong parang wala. Pero hindi ko na sila kinonfront. Bakit? Kasi hindi ko responsibilidad ayusin ang pananaw nila. Inayos ko sarili ko instead. Nagpapayat ako para gumaan katawan ko, not for them. Nag-improve ako ng hygiene and lifestyle, not to please them. Kinuha ko ni mama abroad after graduation. Ngayon stable ako, healthy ako, at hindi ko na hinahanap yung validation nila. Fast forward to now, confident, contented, and yes, single. Pero mas masarap maging single kaysa maging miserable sa maling tao. Din boom, nag-message si Mama Reva kahapon. Akala ko magsusorry, pero hindi. Nag-invite siya sa Christmas dinner nila. Miss na daw niya ako. At si Limar, single pa rin at hinihintay ka. Kung hindi lang ako mabait, napatawa ko na sana yung phone. Hindi ko pinaikot-ikot. No, thank you tita. Alam ko pong ayaw niyo talaga sa akin noon. Sino ba naman ako noon? Mataba at may amoy daw. 'Di ba, tita? Hindi niya sen. Pero alam mong nabasa niya. Ganon talaga. Madaling umiti, mahirap umamin. And here's the twist. May nag-message na iba. Hindi si Limar, hindi si Mama Reva, kundi yung kapatid ng tita, si Auntie Celine, na tahimik ko lang laging nakikita dati. Sabi niya, Serena, I'm proud of you. Noon pa kita gusto. Hindi lang ako nangingialam. Hindi lahat ng tao sa pamilya namin masama. Sana magka-coffee tayo pag uwi mo. At doon ako natahimik. Minsan, kahit sa pinakamasakit na lugar, may isang tao palang lumalaban para sa'yo nang hindi mo alam. Uuwi ako this December, pero hindi para sa kanila, para sa sarili ko. At oo, makikipagkita ako kay Auntie Celine. Hindi para magreklamo, kundi para magsara ng chapter ng may kapayapaan. I didn't change for them, I changed for me. At kung hindi nila ako tinanggap noon, hindi ko sila babalikan ngayon. Kung nakaka-relate ka dito, comment mo yung part na pinaka-tumama sa'yo. And kung gusto mo pa ng ganitong real talk, stories, don't forget to like, follow, and subscribe sa channel para sa next chapter, kasama ka pa rin. Salamat!